Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at giliw ng mga tagapakinig. Ito po si Teacher Carol, ang inyong tagapanguna ngayong gabi dito sa Shalom Channel Manila. First upload po natin ito sa Spotify. Ito po yung Spotify version ng ating series on mental health awareness, at ang focus natin itong mga susunod na mga araw, mga weeks, is yung topic na depression. Pero bago tayo magpatuloy, hihingin ko po muna sa inyo na samahan ako sa isang maikling panalangin. Tawagin natin ang presensya ng ating Panginoon na siya ang manguna sa ating mga pag-uusapan. Sabay-sabay po tayo, manalangin po tayo. Babasa po ako mula sa Awit 125. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi makikilos, kundi nananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabuti, o Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. Papuri sa iyo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, aming Ama sa kalangitan, nagpapasalamat kami sa ipinangangako nitong Awit 125 na kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon mo rin kami, Panginoon, papalibutan at pinalilibutan. Alam mo at nakikita mo ang mga anak mo na dumadaan sa mga mental health crisis, sa mga problema sa isip katulad ng depression. And so right now, Lord God, bago kami magpatuloy sa aming mga pinag-uusapan, itinataas ko ang lahat ng mga anak mo, Lord God, na quietly ay dumaraan dito sa mental health challenge na ito at bunga ng takot or pag-aalala sa sasabihin ng iba ay hindi naglalakas loob na lumantad at humingi ng tulong. Father, in their time of need, I pray, Lord God, that you be their healer, you be their comforter, Lord God, you be their guide. Ikaw magbigay sa kanila, Lord God, ng wisdom, Lord God, na lumapit, Panginoon, sa mga espesyalista, Lord God, upang sila'y matingnan at magamot. We acknowledge, Lord Jesus, that you are our Jehovah Jireh. You are Yahweh Jireh. So, you are provider of all that we need, Panginoon, for our healing. You are Jehovah Rapha, you are our ultimate healer, Lord God. Kaya lahat ng kagalingan ay sa iyo pa rin manggagaling. Ito ang aming pahayag ng may pasasalamat at pananampalataya at pagpupuri sa iyo, O Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y magpapatuloy na sa ating pinag-uusapan. Muli po, ito po si Teacher Carol. Ako po ang inyong tagapanguna ngayong gabi dito sa Shalom Channel Manila. Magbabacktrack lang po ako ng konti sa mga napag-usapan natin nung episode 1. No? We're now on episode 2. For our listeners sa Spotify, after po this upload, i-upload ko rin po yung Spotify version ng episode 1 para kumpleto po yung pwedeng ninyong maging reference sa mga pinag-uusapan natin. Okay po. So, nung episode 1, pinag-usapan natin na
Ano ba yung depression? Ang depression is kadalasan, yun yung pagpapasa ng isang napakabigat na suliranin sa buhay, no? Maaring nakikita ito ng ibang tao, nakikita na depressed ka, nakikita na lagi kang nagkukulong, nakikita na nag-isolate ka from others, hindi ka masaya, pwedeng yon, nakikita, pwedeng ayaw mong kumain, or pwedeng baliktad naman, kain ka ng kain, no? So, mamaya pag-uusapan po natin yung iba pang mga sintomas ng depression based on the different kinds of depression. Marami pong iba-ibang klase ng depression, pero tututok lang siguro tayo dun sa medyo common at saka yung medyo severe. Para kung halimbawa meron tayong mga kasama sa bahay na nag-e-exhibit ng ganong mga symptoms, ay maagapan na agad, madala na natin sila sa mga espesyalista para hindi po lumala. Amen po? So, ayun po, balik tayo. Ano nga ba yung depression? It's basically merong kang mabigat na dinadala sa buhay, either for a short episode lang, like halimbawa na-depress ka kasi hindi ka nakapasa sa bar exams. Pwedeng, again, depende yan sa tao, sa personality, no? Pwedeng kung medyo bubbly yung personality nung nag-flunk sa bar exam, pwedeng siguro mga 2 to 3 days lang yung kalungkutan niya, iiyak lang yung sandali, pero mamaya makakabalik na. Now, if the depressive episode is mga 2 weeks na, matagal na, hindi pa siya bumabalik sa dati niyang routine na mga activities niya, mga interests niya, that's something to really be concerned about already. So, pag-uusapan po natin yon. Okay po? So, napag-usapan din natin last time na yung mga taong may matitinding karamdaman or dumadanas ng matinding sama ng loob, sakit ng kalooban, or even stress sa kahit anong bagay, trabaho, ang mga taong ito po ay pwedeng magkaroon ng episodes of depression. Okay po? So, even kung yung isang pasyente ay umiinom na yung gamot na iniinom niya, merong contraindication doon na pwede yung mag-induce ng depression, yung ganong klaseng drug na merong ganong side effect, prescription drug, malamang nga po magkaroon ng episode of depression yung pasyente. So, yun yung medyo malungkot, ano? Iinom ka ng prescription meds para gamutin yung isang sakit mo, pero magdadala rin siya ng ibang sakit na may effect sa isip mo, no? Pero usually naman po, yung mga ganong contraindications, once you stop the use of the drug, nawawala na rin yung mga symptoms of depression. So, ganun din po, ang drug abuse, yung mga pag-inom ng illegal na droga, meron din pong ganong effect. Depression din po. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin in general, no, ano po yung mga signs and symptoms? Nabanggit po natin last time na mababa yung mood. Yung sadness, hindi siya normal na nangyayari pagka nalungkot ka lang kasi merong balita na nakakalungkot or meron kang sama ng loob na nare-repair naman after a few days or even a few hours. Itong depression, medyo merong markadong sintomas like unang-una dyan, sleep disturbances. Hindi makatulog ng diretso, 8 hours. Or kagaya ng nakwento ko dun sa episode 1, nung nagkaroon akong sobrang severe depression, gising ako 24 hours. Yun. Ikalawa, fatigue. Laging pagod, walang energy. And then changes in appetite. Either hindi kakain, ayaw kumain, nangangalansay na, or baliktad naman. Yung depression niya, inilalabas niya or nare-relieve niya sa pamamagitan ng kain siya ng kain, no? So, ang effect niyan, weight gain, mananaba.
And then, another symptom of depression then is yung nahihirapan mag-isip, mga decision making, mahina, and also yung memory, nahihirapan mag-remember ng mga details na dati niyang naalala, no? But in general, kung ano man yung mga types of depression na meron, karamihan dyan, ang common na symptom is yung tinatawag na persistent sadness. Meron siyang dalang kalungkutan at saka feeling na wala siyang halaga, mababa ang self-esteem, no? So, meron ding mga recurring thoughts of death or suicide. So, lalo na pagka severe yung depression, no? Talagang very dark na yung iniisip. Ayun na po yung mga, usually yung ganong klaseng severe depression ang cause ng mga nagpapakamatay. Okay po? So, talagang mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi ako magsasawa na magpaalala na at the slightest sign of depression sa kasama ninyo sa bahay o sa inyo pong sarili, kailangan po asikasuhin na po natin agad, no? Ma-detect, ma-categorize na po yan ng doktor para malaman po natin exactly what's wrong with us, no? Before it's too late. Lalo na kung we are experiencing a persistent depressive disorder or a major depressive episode, no? So, wag maliitin po, no? Ayan pa yung nabanggit ko ito last time, ano? Yung kultura kasi natin sa Pilipinas, no? Lagi kong paulit-ulit sinasabi ito kasi baka first time nyo rin na nakikinig, no? Ang disadvantage po kasi ng mga ugali natin is yung makatak tayo, 'di ba? Parang halimbawa may kasama ka sa bahay na inuutusan mo na tumulong sa iyo, kumilos na, gumising ng maaga at kailangan ni nanay ng magwawalis, mag-iigib sa labas ng tubig or magbubunot ng sahig, maglalaba, naiirita kasi tanghali na hindi pa gumigising. Ang usual na nangyayari, nagsisermon agad, no? Magbubunga nga, matipong, hoy, ano ka ba, ganyan, tanghali na, o, sikata ka na ng araw, ang tamad-tamad mo. So, ang ano ka agad, dumadaldal ka agad ng ganon, nililabel ka agad yung tao as tamad. As, di ba, napakasakit ng verbal abuse ng Filipino culture, no? Yung mga words na walang pakinabang, di ba? Border na walang bayad, diba? Yan yung mga usual na lumalabas sa mga bibig ng Pinoy pagka naiinis kasi hindi kagad magawa yung mga bagay na gusto nilang magawa nung kasama sa bahay. Batugan, di ba? Lalo na pagka halimbawa late gigising alauna na. Baka for all you know, yung taong yon nakaka-experience ng sleep disturbances because he or she is going through a bout of depression. Maaaring ganito, kaya gumigising yan ng alauna ng hapon kasi magdamag, hindi nakatulog. So, mga ganun po mga kapatid, lalo sa mga pastors, no, we have to be aware of these things kasi usually yung mga nasa congregation natin, lalo na pagka walang awareness of the signs and symptoms of depression, they can do more damage than good. Kaya tayong mga nagka-counsel, importanteng malaman po natin itong mga to, para yung halimbawa, inirereklamo yung anak, yung teenager, pagka kinausap po natin, pwede natin ungkatin. Halimbawa, inireklamo na tamad or something, walang pakinabang sa bahay. Pwede mo tanungin, anak, tatanungin kita, bakit ka alauna ng madaling araw nagigising? Of course, you need to get yung trust mo na ng bata bago yan magsabi, no? Ngayon, pagka nakuha mo yon, nailabas niya na, kasi po hindi ko ako makatulog. Nagtatry akong matulog ng 10 p.m. Pero up to 5 or 6 a.m. in the morning kinabukasan,
gising pa po yung diwa ko. So yan, pwede mo nang i-probe, no? Bakit? No? And then, you can try to draw it out. Baka may feeling of failure yung bata. Baka yung bata is, I'm talking about a teenager here, ha? There are other, syempre, ang depression is common to all age groups, no? Pero just for purposes of example, no? Pwede mo nang i-draw out. Baka yung bata subjected to abuse sa bahay, no? It can be emotional abuse, katulad niyan, verbal abuse. Mula nung maliit pa siya, nakakarinig na siya ng mga masasakit na salita mula sa mga magulang, kaya ang yung self-esteem ng bata mababa. Low self-esteem, no? Isa yan sa mga pwedeng either sign or cause ng mga ng depression, depressive disorder or episodes, no? So, yung mga tao na merong low self-esteem, mababang pagtingin sa sarili, yan ang mga prone din na magkaroon ng depression. So, ulit po ako, tayo mga magulang, napakalaki po ng impact natin sa buhay ng ating mga anak. Mga teachers din po, ay nako, nung lumalaki po ako, marami po akong teachers na magagaling, mababait, at very understanding, very supportive. Meron din po ako mga teachers na strikto, abusado magsalita, ipinapahiya yung estudyante sa klase. Those are traumatic experiences for a child that can remain with the child for years. Hanggang lumaki siya, pwedeng magkaroon ng effect yon sa kanyang self-esteem. Again, ulitin ko po, pwedeng iba-iba, no? Merong mga bata, matitibay yung mga kalooban, mga astig, no? Baliwala lang sa kanila yan. Ilalabas lang nila yung ganong negative energy sa playground. After nila makapaglaro, okay na. Meron naman yung mga sensitive children. Usually yan yung mga introverts, yung mga nag-iisip, na yung mga salitang binibitawan sa kanila, talagang iniinda nila ng maigi. Now, ito yung mga klase ng mga personalities na pag yan ang nakatanggap ng sunod-sunod at massive na verbal abuse, emotional abuse, pangit na pagtrato sa kanilang mga significant others sa buhay nila, ayan po ang mga most likely pwedeng mag-develop ng depressive disorders. Okay? So, yun. Gusto ko lang i-stress po yon na napakahalaga po na tayong mga magulang maintindihan po natin itong mga bagay na to. Kasi hindi natin nalalaman, nasasaktan natin ang mga anak natin ng malalim na dala-dala nila yan hanggang sa kanilang paglaki. And as a mother, hindi ko ina-exempt ang sarili ko. Marami rin akong pagkakamali sa area na yan sa mga anak ko. Kaya we better pray for one another. Magpanalanginan tayo, tayong mga magulang, maging mapagkumbaba tayo, maging open tayo na matuto mula sa Panginoon sa mga bagay na pinapakita sa atin na mga pagkakamali natin sa paghubog sa ating mga anak. Okay po? So yan. Now, ayun yung mga napag-uusapan natin yung mga general symptoms ng depression. No? Meron ding physical symptoms. Yung sa katawan, nagmamanifest. Ano-ano yon? Pagka-depressed yung tao, pwede siyang magkaroon ng mga digestive problems. So either constipated lagi or naglo-lose bowel movement or hindi niya makontrol yung urination niya, yung mga ganyan. So, mga signs of anxiety and nervousness pwede mag-manifest, no? Pwede rin yung mabagal na pananalita, okay? Slowed speech, no? Paulit-ulit, repetitive yung sinasabi. Pwede rin mas mabagal kumilos, no? Dati energetic, nung time na halimbawa, workout, masigla. Ngayon, ang bagal kumilos, parang ang bigat-bigat ng mga paa. Okay? So, meron din yung
pain sa likod, back pain, no? Pag nagko-complain po mga anak natin or asawa natin, laging sumasakit ang likod, ganyan, i-check po natin, baka naman po hindi salon pass lang ang sagot dyan, baka may mas malalim, baka depression. So, maganda nakikita natin yung kabuuan nung larawan, ano, para matulungan po natin maigi. Una, mga sarili natin, kung tayo ang mga nakaka-experience nito, at ikalawa, yung mga kasama natin sa buhay, no? Mga friends and mga household members. Okay? And then, ito pa. Alam niyo po ba yung mga joint pain na parang arthritis, osteoarthritis? Pwede pong maging symptoms lahat yan ng depression. Okay? Anxiety. In fact, may studies na nagsasabi na ang osteoarthritis can be caused by anxiety, mga stress, yan. So, napag-usapan na natin last time na ang stress and depression, may connection yan. Even trauma, pag-uusapan natin later on, yung mga significant events na painful sa buhay ng isang tao na tumatatak sa kanya at hindi na aalis. No, yan yung mga traumatic events, no? May effect po yan. Pwedeng mag-manifest as depression. Okay? So, ayun po, no? Nakakagulat, no? Bago po tayo dumiretso dun sa discussion natin ng clinical depression, no? Gusto kong tumutok po doon. May iba-ibang klaseng depression kasi eh. But I would like to just focus on yung major depression, tsaka yung persistent depressive disorder, no? Pero bago yon, nakakatuwa itong, well, hindi naman nakakatuwa, pero nakaka-curious itong sinasabi ng WebMD na surprising signs of depression. Okay? Pakinggan nyo po. Baka meron kayo nito or meron yung kasama nyo sa bahay. Number 1, magugulat kayo. A surprising sign of depression is shopping sprees. Ulitin ko po, shopping spree. Out of control ang shopping. Araw-araw nasa mall, no? Gastos ng gastos. Ang tawag diyan compulsive buying. Bili ng bili, laging nasa mall. Pag uwi, maraming bit-bit ng mga pinamili na hindi naman niya kailangan. Check niyo po, kasi yung pagsha-shopping ng ganon, compulsive buying, ay nagsuserve yun as parang pampamanhid dun sa pain na nararamdaman mo. Pwedeng pampataas ng self-esteem mo. Self-esteem booster. Kasi, yun nga, halimbawa, ang cause ng depression mo ay yung situational depression, like bumagsak ka nga sa bar exam, for example, no? Pampaboost ng self-esteem mo, kasi nag-fail ka, mamimili ka ngayon na marami. Or it can also serve as a distraction. Inaalis mo yung isip mo dun sa pain na nararamdaman mo, kaya mamimili ka na lang ng mamimili. Ang tawag din po dyan is retail therapy. Anong problema dito? Temporary lang siya. It's a temporary fix. Na namamask lang yung pain for a while, pero afterwards, babalik ka ulit dun sa state of depression mo na malungkot. Hindi ka na naman makakatulog. So, yan. A second surprising, so isa po yun, yung shopping spree. A second surprising sign of depression is this. Pakinggan niyo po. Malakas uminom ng alak. Yan po. Drinking heavily. Pakinggan niyo po ang sinabi ng WebMD. Nearly 1/3 of people with major depression abuse alcohol. Isipin niyo po mabuti. Ako ngayon, iniisip ko kasi i-share lang po ako na I love my father. I look up to him up to now. He was in the military at lumalaki ako. Siya yung talagang
inaasahan ko for everything. Basta pagka nandyan siya, okay ako. But he was an alcoholic. I grew up with an alcoholic father. Na ngayon ko nare-realize na every time naglalasing siya ng matindi, it was a source of anxiety for me. Actually, medyo traumatic din. Kasi lalo na pagka nakainom siya ng matindi, tapos siya yung magdadrive. My goodness, yung fear ko umaabot sa lalamunan ko talaga, ramdam ko yung pain. Kasi medyo delikado siya mag-drive pagka under the influence, no? And now I realize, maaring sign yon of depression. Kasi dysfunctional yung family namin. I will not elaborate on it, pero yun lang, just as an example na pag yung kasama mo sa bahay, nag-e-enjoy, mag-iinom ng alak, pwedeng depression ang source niyan. Meron siyang inner pain na hindi niya ma-release, na hindi niya alam kung paano i-deal, kaya ilalabas na lang niya sa alak, no? So again, sabi dito sa WebMD, a drink may seem like it provides a lift when you're down. Alcohol is a depressant. So overdoing it can make depression episodes worse and more frequent. Bakit? Alcohol is a depressant, no? So pagka lagi kang umiinom, lalo kang magkakaroon ng depression. Alright. Okay, another surprising sign of depression, well actually nabanggit ko na ito kanina, forgetfulness. Makalilimutin. Di maalala kung saan nilagay yung susi. Okay, minsan feeling mo para kang bangag, ganyan. Ayun. Okay? Memory loss. O ito, nakaka-surprise to. Alam niyo po ba na pag laging nakababad sa internet, yung mga kasama niyo sa bahay, kahit na henerasyon na ngayon, it can be a sign of depression. Okay? Ito yung mga tanong, mas gusto mo ba yung social interactions kesa yung makipag-interact ka sa totoong buhay na meron kang tao na nakakamayan, nakakausap face-to-face? Mas gusto mo ba yung online na lang? Pwedeng sign ng depression yan. Nakababad ka maghapon, ayaw mong umalis. Nagkukulong ka na sa kwarto at lagi kang online. Okay? So, may studies, sabi dito, studies have shown a link between high levels of depression and the word is excessive internet use. Yung hindi ka na, parang nagiging crutch mo yung internet, online, no? It's either online gaming, pornography, yung online community mo, pwedeng yung mga nauuso ngayon, yung mga cosplay, ganyan. Kasi yung mga ganyan, nakaka-escape ka from the reality of your pain. No? It's a temporary fix. Kasi after mo sa internet, babalik ka rin sa sa realidad. So mga temporary fixes ito na subconsciously ginagawa ng isang taong depressed to relieve himself or herself of the pain. So ulitin ko po, usually ito yung mga nagbababad sa mga gaming, game sites, pornography, yan, porn. Tsaka yung mga online communities. Okay? Babad ng babad. Another surprising symptom is yung tinatawag na binge eating. Banat ng banat sa pagkain, no? You're using food for comfort, no? Ako nung time ng severe depression, hindi na ako talaga nagluluto. Nabanggit ko yan dun sa previous episode na ito na bili na lang ako sa Jollibee, kinakain ko na lang yung mga gusto kong kainin, ayoko nang maglingkod, ayoko nang gawin yung mga normal na ginagawa ko sa bahay as a homemaker. Kasi ang severe ng pain, no? So, ayun.
Pagka ang way mo to try to cope with depression is binge eating and obesity, ay sigurado mananaba ka. In fact, I'll share this with you. Bandang 2010, I went into bodybuilding eh. Actually, hindi naman sobrang bodybuilding. Strength, ano nga tawag doon? Strength training. Kasi by God's grace, nakilala ko yung fitness coach ng isa sa mga artistang sikat, no? Sa isang Bible study at tinuruan niya ako kung paano ayusin yung pagkain at saka yung katawan ko. And for a while, okay yung physique ko, naging masaya ako, medyo up yung mood, malakas, maliksi, tumatakbo, highly energetic until nagkaroon ako ng isang depressive episode because of an event, situation that happened sa bahay. Ayan, binitawan ko yung pag-exercise, binitawan ko yung strength training, naghihiga, nagtutulog, kumain ng kumain. I think just after 2 weeks, I was back to my old bloated self. So, ganyan po ang epekto ng depression, na nasisira yung katawan mo. And madalas yung recovery ay matagal. It's like relearning yung mga routines na healthy for you. Ayun. So, yun. Next, isa pang pwedeng sintomas ng depression is this. Would you believe? Shoplifting. Mga kabataan natin. Yung nagsusuksok ng mga maliliit na kutsi-kutsi sa bag nila pagka nagpupunta sa mga malls. A third of shoplifters suffer from depression, according dito sa WebMD. Okay? Shoplifting provides feelings of power and importance, no? So, if you feel powerless sa buhay mo, if you feel na nabubuli ka and you're depressed, mababa ang self-esteem mo, pag nag-shoplift ka, tawag ba yun sa Tagalog? Parang nangulimbat ka mula sa isang department store, lalo na kung mga luxury items pa yung nakuha mo, it gives you a temporary feeling of power. Take note, temporary feeling of power. Yan. So, temporary. Kaya mga kapatid, talagang kailangan, paulit-ulit tayo, no? At the smallest sign of depression, patingin na po tayo. Kumuha na po tayo ng counselor, therapist. Huwag natin isipin na, okay ako ngayon. Ang hirap kasi na mag-a-assume ka na okay ka, lalo na kung nasanay ka na ng matagal na panahon dun sa feeling na yon. Yung feeling na low self-esteem, mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo dinedepensahan yung sarili mo sa mga nang-aapi sa'yo, nasanay ka na sa mga ganyang outlook sa buhay, hindi mo napapansin na depression na yon. Kasi hindi siya normal. Kumbaga, nagiging normal sa buhay mo yung hindi normal para sa isang taong masigla at hindi nagbabattle ng depression. So, ayun yun. Kaya napakahalaga na merong titingin sa atin, meron tayong mga support groups, para kumbaga nagkakaroon tayo ng gauge to see kung if we're making progress or not. Pwedeng ganito, medyo nahihiya ka pa. Okay, sabihin na natin yon. Medyo ayaw mong magsabi pa kahit kanino tungkol dyan sa nararamdaman mo. I'm encouraging you to teach yourself. Go to YouTube. Ang daming nagtuturo dyan. Type mo lang depression. Lalabas yung mga doktor. MedCircle, ganyan. Okay, so try to help yourself. No? Wag mong sarilinin to the point na wala kang kinoconsult ng mga experts on this particular mental health challenge. Okay? All right. So, another surprising sign of depression is this. Magugulat po kayo. Risky sexual behavior. Yung palang sex
may kinalaman sa depression. Siguro, baka next episode na natin pag-usapan yung clinical depression, no? Kasi nasa mga medyo labas na yata ako ng 30 minutes. Babalik ako, no? Yung, kasi yung changes sa sexual activity mo, pwedeng manifestation yan ng clinical depression. So, pag-usapan natin yan next episode siguro, no? So, dito muna tayo. Risky sexual behavior. Ang sabi ng WebMD, depression is more commonly associated with lost libido than with an increased interest in sex. But some people use sex to cope with depression or stress. Tandaan po natin, ha? So, tingnan niyo po, no? Kung pastors tayo, and we understand this particular detail about this mental health challenge called depression, medyo mag-a-adjust tayo ng konti sa counseling natin. Hindi na lang tayo magfo-focus on the sexual sin per se, and then encourage the one we're counseling to repent, to go to Jesus and repent. Pero syempre, no, kailangan nating gawin yan because sex outside of marriage is a sin. Of course, kasi nasa Bible yan, no, ang tawag dyan, fornication. But, meron yung additional aspect. So, pwede nating silipin ito. Na baka kaya yung taong ito, sex ng sex, or halimbawa, iba-iba yung partners niya, is because, katulad nga nung sinabi ng WebMD, this person is using sex to cope with stress or depression. Low self-esteem, pwede rin yun. Pwede rin you hate yourself because of a particular trauma na nagdala sa'yo ng depression. For example, yung trauma na pwedeng bata ka pa, na molestya ka na. Pwedeng you underwent sexual abuse at a particular time in your life, hindi mo masabi sa iba, kinikimkim mo sa sarili mo yung shame, yung galit mo sa sarili mo, yung galit mo dun sa sexual offender, yung trauma mo, yung fear mo, sa magiging epekto niya sa halo-halo na ba, lahat ng emotions mo nandyan, at ang resulta niyan is low mood, mababa yung self-esteem mo, you hate yourself. Pwedeng yung sexual behavior mo with multiple sexual partners, no? Nagtatry ka na ng iba-ibang mga bagay, hindi ka aware, it can be a sign of depression already. Kasi hindi mo gusto yung buhay mo. Mga high-risk behavior like unsafe sex. Nagsisex na walang condom. Okay? Or birth control devices. No? Pwede kasi yung tumatakbo sa isip mo, subconsciously, no? Pwedeng ganito. Pangit ang buhay ko, patapon na yung buhay ko, I don't care what happens to my sexual partner. Buti nga magkaroon na rin siya ng mga sakit para sabay-sabay na kami. Kumbaga yung galit mo sa mundo, lumalabas na dun sa risky sexual behavior mo, no? So, again, sabi dito, these things can also be a sign of mania in bipolar disorder. So, pwedeng hindi na lang depression ang pinag-uusapan natin, pwedeng meron ng bipolar disorder na pumasok. So, mga kapatid, napakahalaga po na magpatingin talaga tayo. Ang dami nitong sintomas na pinag-uusapan na po natin. No? Sana yung mga magulang nakikinig dito at kung may problema kayo with your children, I pray na nakakatulong ito. Okay. Alright? So, meron pang mga symptoms na pwede natin makita. Ano pa? Nabanggit na natin yung
alak, nagbababad sa alak, nagbababad sa sex. Yung susunod, nagbababad sa sugalan, no? Anything that diverts you from the reality of the sadness and the pain in your life can be a symptom of depression. Kasi ang pagsusugal, excited ka, nakakalimutan mo yung mga gumugulo sa isip mo, nakakalimutan mo yung pain mo, yung trauma mo. Ang problema niya, pagkatapos mo magsugal, babalik ka uli sa realidad. Ganun it's the same pattern, no? Balik ka lang ng balik sa realidad. Ang worst pa, kung ito yung magiging coping mechanism mo, yung pagsusugal, pwede kang mabaon sa utang dyan. You can lose everything kasi money is involved, no? And then, ito, smoking. Sino po ang mga malalakas manigarilyo? Smoking can be a symptom of depression. Again, outlet siya. Hindi mo ma-deal directly yung problema mo. You're trying to get rid of the pain. Release. Ang release mo ay yung pagsisigarilyo, like more than 1 pack a day. Okay? Sabi dito, having a cigarette within 5 minutes of waking are common habits among smokers who are depressed. So, yung tipong paggising pa lang sa umaga, nagsisindi na ng sigarilyo. That could be a sign of depression already. Okay? And yung panghuli, actually hindi siya surprising. Not taking care of yourself, pinapabayaan mo na yung itsura mo. Hindi ka na naliligo, hindi ka na nagsusuklay. Nung wala kang depression, ang ayos-ayos mo manamit. Pero ngayong depressed ka na, o yung kasama mo sa bahay, lagi ang gulo-gulo ng buhok, ang baho, hindi nagtutoothbrush, those are signs na pwedeng pwedeng nagsasuffer from depression. Okay? So, again, kailangan kumain po tayo ng mga pagkain na antidepressants. Ano po yon? Mga madadahong gulay, carrots, gatas, salmon, okay? Bawas na sa alcohol, okay? So, yung mga junk food, iwas na po tayo dyan. Okay? Alright. So, yung ibang mga, teka, ang haba pala nito. So, friends, putol uli. Sabi sa inyo, mahaba to eh. So, next episode 3, doon na natin i-discuss yung ibang types of depression, like clinical or major depressive disorder and yung persistent depressive disorder. Meron kasing iba-ibang types pa ng depression, marami po yan, although worth mentioning yung tinatawag na postpartum depression. Marami dyan na mga bagong panganak, mga nagbuntis ng mga kababaihan, nakaka-experience po ng postpartum depression. May nakakaapekto po yan dun sa relationship niya dun sa sanggol. Nakaranas po ako niyan dun sa panganay ko. Pero by God's grace, umaalis naman po. Umaalis po normally yung ganyang parang season lang or episode lang ng depression. Tas meron po, panghuli siguro ito yung babanggitin ko for this episode, yung tinatawag na SAD or Seasonal Affective Disorder. Yung sikat po na pastor na si Charles Haddon Spurgeon battled this type of depression hanggang sa namatay siya. Seasonal Affective Disorder. Ano po yun? Yun po yung naapektuhan ka emotionally, naapektuhan yung mood mo sa pagsama ng panahon. Like kung dito ka sa Pilipinas, affected ka pagka makulimlim, pagka kumukulog, pag malakas ang ulan, madilim, the sun is not out. So, pagka ganyan,
O yung merong mga normal na mental health condition, normal yung mental health nila, hindi naapektuhan ng ganyan. Yung mga merong depression na SAD, pwedeng magkukulong na yan sa bahay, pwedeng irritable, no? Incidentally, mabanggit ko na rin dito, no, kasi babanggitin ko rin yan sa next episode, no, sa episode 3. Alam niyo po ba na yung pagiging magagalitin, sumisigaw ka agad, konting mali mo lang, nakasinghal na kaagad sa'yo, that could be a sign of depression. Okay. So pag-uusapan po natin yan. Yung halimbawa, maingay sa bahay, daldal ng daldal, reklamo ng reklamo, that could be a sign of depression also. Doon niya inilalabas yung pain, no? I will not call it just low mood. It's pain. It's persistent pain sa heart mo that you don't know how to handle. So yan po. So sumubaybay, nabubulol ako, pasensya na po. Sumubaybay lang po kayo dito sa pinag-uusapan natin kasi towards the end, pag-uusapan natin yung how to cope, how to handle depression. Meron naman pong mga paraan para ma-overcome yung malady. And syempre, ang number 1 po dyan is our faith in Jesus Christ. Sasamahan niya po tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. We have to believe na He is our healer, na sa panahon ng panghihina natin, siya ang kalakasan natin. Amen po ba? Yun po. Okay po, so yun yung balik po ako na yung seasonal affective disorder or SAD. Kung nasa labas kayo ng Pilipinas naman, like you're in Europe or in the US, usually, yung mga taong merong SAD, tinatamaan sila nito, anong season? Usually during winter time. Pansinin nyo, hindi nakalabas yung araw. Ayun kasi yun may effect talaga sa mood lifting yung naaarawan tayo. May vitamin D, no? So, nakakapag-exercise, nakakakilos, na-explore natin yung paligid. So mga kapatid, siguro to end this episode, ito lang yung ma-encourage ko sa ating lahat, no? Kapag halimbawa dumadaan tayo sa isang low mood, hindi natin alam kung depressive episode yun o hindi, i-break natin yung mga ginagawa natin. Labas tayo, visit a friend, go to the mall, wag naman yung shopping spree, no? Pero yung bang mag-ikot-ikot ka, tingnan mo yung surroundings mo, and then pray. Talk to Jesus while you're doing these things, and ask for the Holy Spirit to give you the sense of peace and calm that only Jesus can give. Kasi sinabi naman niya yan in this world you will have trouble, but take heart, for I have overcome the world. We have to put our faith in those words kasi yung mga salitang yon ay nanggaling sa isang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Okay po? So maraming salamat po sa pakikinig. I hope na nakakatulong po sa inyo itong ating mga pinag-uusapan. Kung kayo po ay nakakapanood ng video version nito on YouTube, please hit like and subscribe. Tulungan po natin ang Shalom Channel Manila, bago pa lang po yung channel, to just take off kasi marami tayong gustong mga tao na maabot nitong mensahe na to. Kasi like heart disease, depression can be a silent killer. Ako po ay nakapag-officiate na ng isang funeral sa isang kamag-anak na isang kaibigan, kapatiran na nagpakamatay. Suicide victim yon. And this is the sad thing. Wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya niya ang nakasuspecha na on the brink of suicide itong kapatid nila. So it can be deadly, lalo na pagka hindi tayo aware sa kalagayan ng mga kasama natin. And of course, kung meron tayong mga kaanak, mga kapamilya na malalayo sa atin,
Hindi tayo maka-reach out. We have no other way to reach them but through prayer. So, napakahalaga po ng pananalangin. Okay po, magtatapos na po ako. Again, maraming pong salamat sa pakikinig. Pasensya na po pagka nauutal ako kasi ganyan ako. Pagka dire-diretso akong nagsasalita, sunod-sunod yung mga naiisip ko, nabubulol ako. But I pray na naging malinaw yung mga pinag-usapan nating ngayong araw. Subaybayan niyo po ang Shalom Channel Manila weekly every Sunday para po sa depression series natin, part ng Mental Health Awareness series ng Shalom. Maraming salamat, and I pray all is well with you, with your family. Always remember, you are loved. The Lord Jesus loves you. God created you in His image. Walang dapat maging rason para maging mababa ang tingin mo sa sarili mo. Napakataas ng tingin sa iyo ng Diyos. In fact, He sent His only begotten Son, Jesus, to die in your place. Namatay siya para bayaran ang mga kasalanan mo, para magkaroon ka ng kalayaan mula sa kasalanan, magkaroon ka ng assurance of eternal life, makapasok ka sa kingdom of God, sa eternal kingdom that starts the moment you receive Christ as your Lord and Savior. So right now, I'm asking you to believe in the Lord Jesus Christ. He is your healer. He is the one who can deliver you from your pain. He is your friend. He is the one who understands you because He went through pain Himself. Depression, for all you know, depression yung agony in the garden ng Lord. Dumugo yung noon niya, nag-drops of blood siya habang nagbabattle siya in prayer because He did not want to go to the cross to pay for our sins. Kasi nakikita niya, grabe yung pagdaraanan niya, no? And yet He did it out of His love for you and me. Kaya kaibigan, kapatid, this is a reminder from the Lord to us, mahal na mahal niya tayo. Huwag mong iisipin na walang nagmamahal sa iyo. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. He died to give you life. Give your hand to Him. Reach out to Him. Have faith in Him. Trust Him to lead you. And of course, kami dito sa Shalom Channel Manila, ginagawa namin lahat ito. Mag-explain kami ng mag-explain dahil mahal ka namin and we want you to have hope. We want you to have freedom from the darkness of depression and fear. We want you to enjoy life. We want you to experience the love of God, which is true freedom and true joy. Amen? O amen ka naman dyan, kahit di kita naririnig. Again po, this is Teacher Carol of Shalom Channel Manila. Maraming salamat. Manalangin tayo in closing. Samahan mo ako. Heavenly Father, we thank you, Lord, for everything that you taught us today. Lord, sa lahat ng nakikinig sa akin na dumadaan sa depression, dumadaan sa mga kabigatan sa buhay, Panginoon, yung mga matitinding kalungkutan, loneliness, nakakaramdam ako ngayon ng message from the Holy Spirit na merong makikinig sa broadcast na ito na nagbabattle with extreme loneliness. Feeling mo mag-isa ka dyan sa problema mo, wala kang masabihan. I'm encouraging you to go to the Lord Jesus. Give Him your loneliness. I will be praying for you. I'll be praying for you, kaibigan. Lord Jesus, I lift up to you itong kaibigan na ito na nakakaisip na ng hindi magaganda dahil sa tindi ng kalungkutan na kanyang dinaranas ngayon. It's a heartbreak. I pray, Lord, you are healer of the heart. You are healer of the mind and of the spirit. I pray, Lord, pagalingin mo ang kanyang kalooban, iparamdam mo siya sa kanya na hindi siya mag-isa. Iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya, Lord God. At sa bawat isa sa amin, Panginoon,
Sa tuwing kami ay nakakaramdam ng kalungkutan, kung dumadaan kami sa mga depressive episodes, nararamdaman namin na bumabagsak yung mga mood namin, Lord, saluhin mo kami kaagad, Panginoon. Teach us how to handle any kind of depressive disorder that we may have. And also teach us how to handle family members na meron nito, Panginoon. Hallelujah. We thank you for the healing that is available to all of us. We thank you for the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in our lives. We thank you for the power of the Holy Spirit to bring revival to us, Lord God. Na ikaw magpapanibagong sigla ng mga namamatay naming pananampalataya. That you will give us beauty for ashes. That you are turning our mourning, mga pagluluksa namin, into dancing. You are our joy, O Heavenly Father, O Jesus our Lord, O Holy Spirit. Thank you na hindi mo kami iniiwanan. Bless this mental health awareness campaign of Shalom Channel Manila. Maka-reach kami ng mga tao na kailangan naming maabot. Bring us to where they are, Lord God, and bless them. All this we pray in the mighty name of Jesus. We praise you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Magandang gabi sa iyo. I hope to be with you again. Kailan ba? Next Sunday. So, yun po. Every Sunday po tayo. God bless you. God bless you. The Lord Jesus loves you.